Mga kapare ko, narito ngayon ang Edifier NeoBuds Pro 2 at sa video na to, i-review natin to. Pero itong mga solid features kagaya ng noise cancellation features, automatic and ear detection, spiral audio, naka IP54 na rin to which means water and dust resistance. Naka LDAC na rin to and LHDI at kung ano-ano pang mga features na pag-uusapan natin sa video na to. Kaya kung naghahanap kayo ng premium quality and also affordable na earphones, baka ito na yon mga kapare ko. Tara, pag-usapan natin. Okay, simulan natin sa unboxing experience kapare ko. Unang-una, mapapansin natin dito yung pagiging tiny ng box ang NeoBuds Pro 2. At kung makikita natin dito sa likod na part, nandito yung mga specialty and mga features na pag-uusapan natin na mamaya. So ito yung sneak peek about do sa mga features na yan. Unang-una, meron tayong high-res audio dito, LDAC, LHDC, at saka LSDC 192. So usually, patikim pa lang yan ng mga features na meron tong NeoBuds 2 ng Edifier. Ngayon, buksan na natin. Pag tinanggal natin yung cover niya, makikita natin kapare ko dito yung white box which is ito, may nakasulat na Edifier. And then kinakailangan nyo lang hatakin yung parang tela sa ilalim and then mabubuksan na natin siya. And then pagka-open natin kapare ko, mapapansin agad natin dito yung foam para doon sa pag-protect sa ating mismong NeoBuds Pro 2. And then sa baba nito ay makikita na natin yung ating NeoBuds Pro 2 and as you can see, yung itsura niya, maganda yung dating pero mamaya natin yung pag-uusapan. And then kapag hinatak nyo ulit yung isang parang tela sa ilalim, makikita natin dito mga kapare ko yung mga inclusions niya. So ito yung mga inclusions niya mga kapare ko. Unang-una, meron siya ditong pouch na kung saan ito yung magiging lagayan ng ating earbuds kapag gagamitin natin siya para hindi magasgasan kapare ko yung earbuds natin para kung magta-travel tayo, pwede natin siyang dalhin gamit-gamit to. So sumunod naman dyan kapare ko is yung ating USB Type-C. As you can see, ito yung gagamitin natin cable para i-charge itong ating NeoBuds Pro 2. And by the way, wired charging nga lang pala yung support nitong NeoBuds Pro 2. So kung iniisip niyo na supported natin wireless charging, hindi po. Anyway, yung sumunod naman dyan mga kapare ko is mga paperworks. Meron tayo ditong NeoBuds manual para sa ating mismong NeoBuds Pro 2. And then meron din tayo dito kapare ko na after sales card para kapag mag-aabil tayo ng warranty, magamit natin to. And then yung pinakahuli mga kapare ko, meron tayo dito na extra ear tips. Ang maganda dito mga kapare ko, iba-iba yung sizes nitong mga extra ear tips natin. So ibig sabihin, pwede ka mamili dito ng size ng ear tips na pwede or compatible sa tenga mo, which is nice. And that's pretty much it. So now, ito yung looks ng Edifier NeoBuds Pro 2. Usually, pagdating sa kanyang case, ito ay medyo malaki. Rounded shape siya, which is a default shape mga kapare ko para sa mga buds or sa mga NeoBuds. Gawa tong case na to kapare ko is a smooth plastic na naka-matte finish. Kung ako yung tatanungin ninyo about sa kanyang quality, maganda siya. Hindi ko siya nakikita na fragile or mabilis masira. Goods na good siya para sa akin. Okay, pagdating naman sa earbuds nito mga kapare ko is just a typical look ng earbuds. Pero medyo may twist siya or medyo enhanced ng konti. Dahil pagdating sa kanyang design, mapapansin natin dito mga kapare ko na medyo slight difference siya sa ibang mga earbuds at may makikita tayo dito na branding ng Edifier. And then may makikita rin tayo dito na parang speaker sa taas and then may makikita rin tayo dito na microphone sa ibaba. At hindi lang isa, hindi lang dalawa dahil 4 po na microphone mga kapare ko yung meron sa isang earbuds ng Edifier. Meaning meron tayong walong mic sa dalawa na earbuds mga kapare ko and usually build to para sa ating environmental noise cancellation wind reduction. And then ito yung testing natin pagdating sa microphone niya. Kaya nang humusga kung okay ba. Pababa nga pala ako dito so medyo maingay doon sa bandang taas na yan kasi nandun yung mga bata, may mga naglalaro. So pababa ako dito sa second floor namin. So usually maingay pa rin naman dito. Kaya ito yung kanyang sound check or sound quality in public. Usually nandito yung aircon, ewan ko naririnig din nyo. So kayo makapagsabi okay ba yung mic niya or hindi? What do you think? Okay ba? Pagdating naman sa longevity kapare ko nitong ating NeoBuds Pro 2, magagamit natin siya ng 12 hours. Pero kung gagamitin natin kapare ko yung noise cancellation niya, pwede natin itong magamit ng 4 hours plus 12 hours if naka-on yung ANC niya. At kung hindi mo naman gagamitin kapare ko yung noise cancellation, pwede din at ito ay tatagal ng 5 hours and 30 minutes. And then, meron pa siyang plus 16 hours and 30 minutes if naka-on ng ANC nito. Kung lobat naman to at limited lang yung time mo sa pag-charge, pwede mo siyang i-charge up to 15 minutes at magagamit mo to ng 2 hours of playback usage. Which is maganda rin. And usually yung nakikita ko lang dito na problema is hindi nyo pa supported yung wireless charging. Pero para sa akin, okay pa rin naman. Kaso nga lang yun, kung kayo ay sanay na sa wireless charging, babalik po kayo sa sistema ng wired charging. And usually sa atin naman hindi naman tayo madalas gumagamit yan. Ngayon pagdating naman sa performance niya kapare ko, unahin natin yung codec. Meron tong LDAC. Ibig sabihin, mas maganda and also mas crispy na yung sound na maririnig natin dahil high quality audio yan.
And then meron na rin tayo ditong LHDC, AAC at SBC, which is magagandang combination para dito sa earphone na to para makapag-produce ng magandang quality. And to be honest, pagdating sa kanyang sound quality, 9 out of 10. Talagang maganda siya kapare ko, yung buong buo yung sound, hindi kalat, hindi sira, or kahit anong klase na medyo issue pagdating sa mga earphone is hindi ko naranasan dito. Maganda yung treble niya, maganda yung bass, maganda yung mga high pitch, etc. Okay na okay. Kaya lang naman naging 9 out of 10 yung rating ko sa kanya kasi kapag inactivate ko yung noise cancellation feature neto, medyo nakaka-cancel out niya yung ibang sound na galing doon sa pinapanood mo or sa music. So, ibig sabihin, kinakailangan mo pang i-adjust yung sound or volume dito sa device mo para mas marinig mo ng mas maayos, which is dapat din natin nararamdaman kapag nag-activate ng noise cancellation. At ang kagandahan pa kay Edifier mga kapare ko is meron to application. So meaning pwede mo siyang gamitin gamit-gamit yung gesture and also gamitin gamit-gamit yung application. At ito nga pala yung itsura ng application at mas maraming controls dito unlike sa gesture mode. Pag gesture mode kasi mga kapare ko, kinakailangan mo siyang i-double tap para ma-access yung ambient sound and noise cancellation. Pagdating naman sa sound mode neto, kinakailangan mo siyang i-triple tap para mapagana yung music and yung kanyang game mode. So kung ako yung tatanungin ninyo, mas maganda na gamitin nyo yung control dito sa application kaysa doon sa gesture mode kasi limited lang yung mga yon. Pag dito kasi sa application, mas marami ka ma-access at yan yung mga pag-uusapan natin ngayon. Ngayon, pagdating naman sa sound mode neto kapare ko, meron tayo ditong 3 sound mode. Meron tayo ditong music, game, at saka spatial audio. So yung music sound mode mga kapare ko is all about music, mas ini-enhance, mas pinapaganda or pinafocus talaga doon sa instrument yung sounds niya. Pagdating naman sa gaming, mas ini-enhance din ito yung audio lalo na pagdating sa mga footstep or kaya sa iba't ibang mga sound effects ng game para mas malaman ninyo or ma-identify ninyo kung ano yung nangyayari sa game. So kung mga gamer kayo at kinakailangan nyo ng magandang audio pagdating sa mga footstep or other skill effects para malaman ninyo kung ano yung mga binabato or kung nasa na yung mga kalaban, pwede nyo itong gamitin. Yung sumunod naman na sound mode is spatial audio. Pagdating naman sa spatial audio mga kapare ko, kinakalibrate naman nito yung sound galing sa surrounding and also sa earphone musics mo. Pagdating naman sa spatial audio kapare ko, kinakalibrate niya yung maririnig mo sa earphone. It depends kung nasan ka or ano yung posisyon ng ulo mo. And usually magandang features to, pero to be honest, hindi ko to nagagamit dahil nasa kwarto lang naman ako. So maganda to gamitin kapag nasa public ka dahil yung mismong earphone na yung nag-a-adjust ng pitch, ng roll at saka ng yaw ng mismong surroundings mo, which is nice. So bukod sa sound modes, meron pa tayong ibang mga features dito. Kagaya nito kapare ko ng voice enhancement. Itong voice enhancement is mas ini-enhance or mas pinapalakas niya yung sound sa surroundings mo. Meaning kapag nakikipag-usap ka kahit naka-earphone ka, mas maririnig mo sila. Usually para siyang hearing aid pagdating sa akin pero hindi ganong kasing lakas ng hearing aid. Basta ini-enhance niya lang to the point na kahit naka-earphone ka, pwede mo pa rin kausapin yung tao na nakikipag-usap sa'yo. Pero I suggest na tanggalin mo kasi nakakabastos yun. Diba? And then meron din tong balance mode na kung saan inabalance niya lang yung mismong voice, yung sound ng surroundings mo to the point sa default lang siya na parang yung feeling mo is nakasuot ka lang ng earphone so walang masyadong special doon. And then meron din dito tinatawag na background sound feature. So sa part na to, mas ini-enhance niya lang yung tunog ng background kaysa doon sa kanina which is yung voice enhancement which is yung voice yung ini-enhance. So magkaiba yung dalawa. So yun lang naman yung mga features na yun. And then ito naman yung mga advanced and bigating features nitong NeoBuds Pro 2. Unang-una yung kanyang noise cancellation. Meron tayo ditong setup na kung saan pwede natin siya gamitin sa high noise cancellation, medium, and low noise cancellation. So usually ang pinagkaiba nila is slightly different lang ng konti. Pag ginamit kasi natin yung high noise cancellation, talagang maka-cancel out niya yung pandinig or naririnig mo sa mismong surroundings mo. As in para siyang magic na biglang hihina yung pandinig mo kapag gamit mo siya without music na nagpe-play sa background, talagang hihina yung pandinig mo. Pero hindi ganun ka-perfect din yung noise cancellation. Kasi may mga naririnig pa rin ako na konti. Halimbawa ko, pag nagsasalita yung kausap ko, medyo naririnig ko pa rin ng konti. Hindi naman siya totally na noise cancel na. Pero yeah, gumagana yung noise cancellation niya, which is a good thing dahil maganda talaga at pretty efficient and decent yung performance. Pagdating naman dun sa medium noise cancellation, ito na yung part na kung saan medyo maririnig mo na yung surroundings mo ng konti. Pero halimbawa yung mga sound ng sasakyan, sound ng electric fan or ng aircon, hindi mo pa rin maririnig. So yun yung medium. Pag low naman, medyo mayroon pa rin tong noise cancellation pero mas aware ka na sa paligid mo, mas maririnig mo na yung mga kausap mo, and then slightly different siya pagdating dun sa medium na mas maririnig mo na yung medyo malalapit sa iyo na source of sound. Kagaya nga ng electric fan or kung ano-ano pa. Which is para sa akin, mas maganda na gamitin nyo na lang yung high dahil highly effective yung kanyang noise cancellation doon. Pagdating naman sa ambient sound nito mga kapare ko, totally maririnig mo lang yung sound sa paligid mo or
sa environment mo, sa park, or kaya naglalakad ka malapit sa medyo magubat or for example, naglalakad ka sa park or kaya sa forest and then gusto mo marinig yung mga tunog ng ibon, yung mga huni nila, pwede mo gamitin itong ambient sound and then may enjoy mo yun. Pero kapag medyo nasa kalsada ka or kaya medyo maingay, pag ginamit mo yung ambient sound, wala, parang nakasuot ka lang ng earphone. That's all. And then yung isa pa sa pinaka gusto kong features dito is yung wind reduction. Sa wind reduction features niya, kapare ko, kapag ginamit natin siya habang nagbabike or kaya nagmumotor, okay na okay. Pagdating sa kanyang function, hindi sila magkagaya ng noise cancellation. Baka kasi isipin ng iba dyan, same lang. Hindi. Kasi dito sa wind reduction, yung tunog lang talaga ng hangin niya napapahina niya. Unlike doon sa surroundings mo, maririnig mo pa rin ng clear. For example, merong electric fan sa tabi mo o kaya nagbabike ka or kaya nagmumotor ka, pag ginamit mo yung wind reduction, yung tunog ng hangin na parang sabog or parang maingay na part, talagang hihinaan or hihina kapag gamit-gamit mo yung wind reduction. And usually, napaka-useful ng features nito pag nagbabike ka or kaya pag nagja-jogging ka para ma-enjoy mo yung ambient or kaya ma-enjoy mo yung pinapatugtog mo. And speaking of cycling at saka pagja-jogging, usually ito ay naka IP54 na. Meaning, ito ay water and dust resistant na po mga kapare ko. Kaya okay na okay lang siyang mabasa kapag nagja-jogging tayo or kaya nagbabike tayo, kapag pinagpawisan tayo, okay na okay lang. Walang problema. Kaya kung gagamitin nyo sa gym, kapag bumili kayo, walang problema doon. Pwede nyo gamitin, no problem. And then yung last naman is yung ANC, meaning noise cancellation off. Ibig sabihin, wala tayong gagamitin ng noise cancellation, which is dito yung part naman saan mas tipid yung ating battery. Isa pa sa pinaka nagustuhan ko na feature nito is yung kanyang in-ear detection. So yung nagagawa nito is ma-identify niya if ginagamit na ba natin yung earphone. For example, nagpapatugtog tayo ng music and then tinanggal natin kapare ko yung earphone sa isa nating tenga, automatic na mag-off yung earphone na yun at hindi siya magpi-play ng sound. Ayan, kapag binalik natin siya, magka-calibrate mismo yung earphone and then babalik yung sound nito. Noise cancellation, once na tinanggal mo yung isang earphone sa tenga mo, mawawala yung noise cancellation ng earphone na yun, and then kapag binalik mo sa tenga mo is magka-calibrate ulit siya para paganahin yung noise cancellation. So maganda siyang feature para sa akin. Ngayon, usapang presyo mga kapare ko. Usually, yung presyo nitong Edifier Neo Buds Pro 2 is nasa 6,000 plus pesos. Ipa-flash ko na lang sa screen. And para sa akin mga kapare ko, okay na rin na ganyan yung presyo niya. Dahil nga sa value na makukuha nyo sa kanya, unang-una yung noise cancellation pa lang, nandun na yun sa mga earbuds or sa ibang mga buds or earphone na nasa 10,000 pataas yung halaga. Kaya yung ganitong earbuds na kayang ibigay yung value na binibigay ng mga 10,000 pesos na earbuds or headset or earphone is para sa akin mas okay to. Pero kagaya na sinabi ko kanina, hindi naman talaga perfect kapara ko yung mga functions niya. Pagdating sa kanyang noise cancellation, hindi naman talaga ganun ka-perfect yung noise cancellation niya. Pero nandun na siya sa decent performance. Kung i-compare natin to sa earbuds ng mga old model, I think panalo to. And yung mga presyo ng mga yun mga kapare ko, nasa 10,000 to 15,000 pesos. So, saan ka pa, di ba? Mas okay na yung makakuha ka ng latest, maganda yung functions, maganda yung value na ibibigay, pero sa less na halaga lang. Kaya para sa akin, okay tong Neo Buds Pro 2. Kung tatanungin nyo ako, masasuggest ko siya. Pero kagaya na sinabi ko, hindi perfect yung ganong mga functions niya. Pero for me, okay na yon para sa makukuha nating value sa presyo na i-invest mo para sa isang earbuds. Kaya kung ako sa'yo, pwede mo itong bilhin. Ilalike yung link sa description para dun sa discount code. Kung ayaw mo naman, walang problema. So, mas okay na bumili kayo ng iba kung medyo may budget kayo. Pero kung medyo budget friendly, mas marirecommend ko to. Anyway, yun lang. Peace out. Let's go.